Kala ko ba ano na yan, high resolution audio, maganda na yung sound. Ang issue po ng Freecon R3 sa audio ay good morning mga ka-XP. Eto na naman tayo sa isang episode ng ating motos serye kung saan ating pag-uusapan ang isang issue ng Freecon R3 audio issue in particular. Kala ko ba ano na yan, high resolution audio, maganda na yung sound, bakit ka may issue? Ang issue po ng Freecon R3 sa audio ay particular sa mga naka modular helmet. So dun sa mga naka modular helmet, may konti pong issue yung Freecon R3, lalo na kung ang inyong gamit ay yung boom mic. Well, yung boom mic, isa yun sa mic options na pwede nyong ikabit sa intercom nyo na R3. Kung full face yung inyong helmet, ang ilalagay nyo yung standard, hindi po yung pahaba, no? Kaya nilalagay yun sa mga half face tsaka mga full face helmets. Ang gamit ko sa pagmo-motovlog ko ay itong modular helmet. So sa mga naka-modular helmet, may konti pong issue. Ano po nga po ba yon, yung issue na yon? Okay. Well, actually hindi lang naman to sa mga naka Freecon R3 na intercom helmet. So sa palagay ko, lahat po nung basta po naka modular helmet at meron pong windscreen o wind guard po sa chin, na hindi ko alam po kung anong tawag dun yung sa mga naka modular helmet na may wind guard at gumagamit ng boom mic, no? Ingat lang po kapag ka po gagamitin yung mic, dahil maaari pong mag-iba yung o mag-degrade ang audio quality. Okay? This is from my personal experience, no? Sabi ko nga, naka-modular helmet ako at ang gamit ko ay yung boom mic, na kapag ka akin pong isinara yung helmet, siyempre ano to, modular, no? So nabubuksan yung harapan. Pag isinara po, yung pong boom mic ay sumasabit dun sa wind guard, no? Okay, so ang tendency, yung mic po natin ay mapupunta sa labas ng helmet. Okay? So nasa labas siya, nasa ibaba nung baba ng chin. Ano po yung epekto nun? Yung epekto nun ay magiging lower quality yung audio at magi-introduce na rin to ng konting wind noise. Alam naman po natin na yung Freecon R3, when compared to the previous model na R1 Pro, talaga naman pong mas maganda yung kanyang audio. Wala naman pong duda doon, ano? Siguro naman di ako nung mga naka R1 Pro, peace tayo, ha. Okay, so base lang ho naman ito doon sa mga panood kong reviews sa YouTube, kasi wala naman po akong R1 Pro. Actually, isa nga yun sa option ko supposedly nung bibili pa lang ako ng aking intercom, no? Kasi gusto ko rin yung may camera baka ako magamit sa pag-motovlog, no? Kaya naging option ko yung R1 Pro. Kaya lang yun nga, ang kalimitang reklamo ng mga naka R1 ay yung wind noise, no? Kapag po ginagamit na nila yung kanilang video recorder tapos tumatakbo na, medyo nga po, no, yung wind noise, medyo irritating. Okay, so kaya po na-discard ko yung option na yon at I turned to R3. So
Ito nga yung aking setup ngayon, yung mic ko ay nasa loob ng helmet, no? Tumatakbo tayo ng mga nasa 60 plus na ano. Ayan. So ito yung audio quality ng isang Fridcon R3. Normal setup, nasa loob yung boom mic. Ngayon, ang gagawin natin ay ilalabas ko yung boom mic natin, no, para mapagkumpara kung totoo nga bang magde-degrade yung kanyang audio quality kapag nasa labas yung ating mic. Okay guys, so ito ngayon, yung ating pong mic ay nasa labas nung nung helmet, nasa baba nung chin, no? Sa baba ng chin, labas nung helmet, no? Ito po yung mangyayari kapag po nakalimutan nyo na iayos yung inyong boom mic sa loob ng inyong modular helmet. So pakinggan nyo po kung may pagkakaiba po ba yung audio quality nito kaysa dun sa nauna kanina. This is the Fridcon R3 mic test. Boom mic nasa labas nung helmet, no, na sumabit sa ating wind guard ng ating modular helmet. Kaya ito ngayon, try natin na makatakbo ng mas bilis-bilis kung kakayanin, para matesting natin tong ating mic na nasa labas ng helmet. Okay, so testing Fridcon R3 mic with the mic outside ng ating helmet. So pakinggan ninyo, no, kung ano yung magiging resulta kapag naiwan na nakalabas yung mic. Okay, so guys, napansin nyo, nasa na tayo, 89 kilometers per hour, 91. Alright, so yun na ngayon, no? Pakinggan nyo mabuti audio quality. Ito ngayon, yung ating mic ay nasa loob na ng helmet natin. So pakinggan nyo kung ano ang pinagkaiba. Ito yung tamang way, no? Nasa loob ng helmet yung inyong boom mic. Ito, try natin. Ito na, 61, 62, 67, 78, 80. Ayan na, no? So tumatakbo na tayo na 90 plus, 94. Pakinggan nyo kaya para mapagkumpara. 95 na. Ayan na, 96, 100, yan, 101. So ayan, kung meron kayong narinig na pagkakaiba, paki-comment na lang. Guys, yun lamang po ngayon ang ating motoserye, ang ating episode sa araw na ngayon. Kung nagustuhan nyo yung ating episode, paki-like naman and subscribe ang ating channel para po mapagpatuloy natin yung mga ganong klase po ng ating reviews. So muli guys, salamat mga ka-XP.